Mga kabayan, hindi pala sapat na puro multi-role fighting aircraft lang ang bibilhin ng Pilipinas. Dahil hindi ma-maximize ang kakayahan ng mga fighting aircraft pag wala ang dalawang uri ng aircraft na ito. Pero bago natin alamin kung anong aircraft ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Bawat aircraft ay may iba't ibang role para maging success ang mga pinadalang mga fighting aircraft sa isang misyon. Kaya bago sumugod ang mga fighting aircraft sa isang misyon, dapat inaalam muna ang dadaanan ng aircraft kung walang sagabal na mga kalaban, at paligid ng isang lugar kung nasaan naroon ang misyon. Para hindi masorpresa at mapahamak ang mga pinadala na mga fighting aircraft pagdating nila sa location ng misyon. Inaalam din ang distansya kung kayang makarating at makabalik ng mga fighting aircraft nang hindi nauubusan ng fuel. Para malaman ang paligid ng mission area, tinitingnan muna ito sa satellite para ma-check at malaman kung nasaan naroon ang mga kalaban. Ngunit ito ay hindi sapat. Kaya kailangan ng supporting aircraft, tulad ng Airborne Early Warning and Control Systems or AEWACS. Ang aircraft na ito ay nakadesign para ma-detect ang aircraft, ships, vehicles, missiles, at mga incoming projectiles na nasa malayo. Ginagamit din ito bilang command and control of the battle space in aerial managements, by informing and directing friendly fighter and attack aircraft. Ang AEWACS units ay ginagamit din bilang aerial surveillance, over ground and maritime targets, and frequently perform battle management command and control. Kapag ginamit sa high altitude, kaya nito mag-detect, track and prioritize targets, and identify friendly aircraft, from hostile ones, in real time and from much farther away, than ground-based radars. Kaya malaking tulong ang aircraft na ito para sa surveillance at sa aircraft dogfighting. At ang isang aircraft na kailangan pa, para maging epektibo ang misyon ng isang fighting aircraft ay ang aerial refueling tanker aircraft. Napakalaking tulong ang tanker aircraft na ito para mapahaba ang range at endurance ng mga aircraft. Kaya noong 78th anniversary ng Philippine Air Force, sinabi ni Department of National Defense or DIN Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa Philippine Air Force, na hindi lang multi-role fighters ang kailangan kundi dapat mayroon ding supporting airborne warning and control system, at aerial refueling tanker aircraft as part of a package. Ang pagbili ng mga aircraft na ito ay nakaplano na dati pa. Ito ay nakapaloob sa Philippine Air Force Horizon 3 Modernization Plan, kung saan kasama ang pagbili ng 2 AEWACS aircraft at 2 aerial refueling tanker aircraft. Sa ngayon ang may offer ng AEWACS aircraft ay ang sub, at ang kanilang ino-offer ay ang kanilang modernong Global Eye AEWACS aircraft, na may radar range na 450 km sa taas ng aircraft na 30,000 feet, at 550 km sa taas na 35,000 feet. Kaya malaking tulong talaga ang AEWACS, dahil kaya nito mag-detect ng malalayong kalaban. Kaya magkakaroon pa ng time ang mga sundalo para paghandaan ang mga parating na threat. Dahil ito ay malaking tulong sa isang misyon at sa hanay ng military, ang Philippine Air Force ay kinumpirma na nag-submit na sila ng proposal regarding sa acquisition of an early warning and control systems, or AEWACS aircraft. Dahil malaking tulong ito para ma-secure ang airspace ng bansa natin. Sinabi din ni DIN Secretary Gibo Teodoro Jr. na, he wants the proposed multi-role fighters or MURF program to proceed, as a full package with airborne warning and control systems, and aerial tankers for mid-air refueling platforms. Kaya kung matuloy ito, malaking tulong ito para sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Kahit dito lang sa airspace ng Palawan mag-iikot ang AEWACS, kaya na ng radar niyang abutin ang West Philippine Sea. Sana hindi na lang puro plano ito, dapat pilitin nila na tuparin para naman may natatapos. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.